Pastor, nangaliwa ako. Oo, pinatawad ka na. Kay Kristo sa identity mo. Pero yung pangangaliwa mo, yari ka sa tao, yari ka sa asawa mo, yari ka sa mga anak mo. Doon, dito papasok yun. Behavior ang pinag-uusapan na dito. Kaya hindi ka rin makakaiwas sa parusa ng kasalanan. Ang kasalanan mo sa tao. Consequence yun. Doon papasok yung what you sow is what you reap. Kaya hindi ka pa rin aabuso sa kasalanan dahil pag umabuso ka sa kasalanan, yari ka. Sa tao. Sa tao ka nagkakasala. Sa tao ka nagkakasala kung umabuso ka sa kasalanan. Pero sa Diyos, wala na, hindi siya tinatablan nun. Tinapos na ni Kristo, binayaran na. Ibig sabihin, Pastor, pag umabuso ko sa kasalanan, pinatawad na ako ng Diyos. Paano ko sabihin ko sa inyong oo? Pinatawad ka ng Diyos pag umabuso ka sa kasalanan, pero pagdating dito sa tao, yari ka. Ihiwalay kasi natin yung Diyos sa tao, hamartia sa hamartano, identity sa behavior. Hatiin natin. Kaya tayo nalilito Talaga, Pastor, wala na akong kasalanan sa Diyos? Diyos ko, kailangan pa ba tayo magbulat-lat ng mga verse? Kailangan pa ba? Pinag-aralan na natin, paulit-ulit na lang tayo, nakakaumay na Sinabi ng pinatawad na sinabing kinalimutan na Sinabing future sins, pinatawad na Tira ka pa ng tira Tumigil ka na nga. Dito tayo sa mata ng tao. Dito sa behavior. Diyan ka yari. Doon pumapasok yung hamartano. Yung aktual na paggawa ng kasalanan dito. Ang consequences, yung disiplina at paglago ng buhay Kristiyano. Tingnan niyo mga kapatid ulitin natin, ang Christian living, ang ating Christian life or Christian living, merong tatlong substansya yan. Number 1, yung ating identity. Identity. Ito yung tinatawag na justification. Justification. Na ito yung issue na about salvation nga o justification. An example, salvation, tayo ay matuwid, righteous. We are, ano ba yung identity? Salvation, righteousness, tapos favor, blessings, healed. Dito yon, identity. Isa pang Christian living, yung tinatawag na discipline o tinatawag na discipline. Discipline. Ang Diyos, dinidisiplina tayo, tinutuwid tayo. Kapag nagkakasala tayo, asahan nyo may bunga yon. Dito ipapasok yon. Sa discipline, sinabi ng Bible, dyan papasok yung mayroon tinatawag na what you saw, yung what you saw, o reap. Pangalawa, dito rin papasok yung idea na ano ba, yung maraming namamatay, yung death, physical death. Yun ang kagaya nangyari kay Ananias at Sapphira. Physical death nangyari sa kanila, nagsinungaling sila. Pati yung mga nagkakasala sa banal na hapunan, namamatay na maaga. Yung mga nabubuhay sa walang purpose, namamatay na maaga. Discipline yon. Yung immoral brother na in-excommunicate ni Pablo, na pumatol doon sa kanyang biyanan o kanyang ano ba yung madrasa ba niya o asawa ng tatay niya. Hindi nawawala ang kaligtasan doon pero meron tinatawag doon na physical death, may discipline. At yung discipline nito, ang tawag dito ay sanctification. Kita nyo na, nahahati na natin. Sanctification ang issue dyan. Kita nyo na? Nakikita nyo na to, yung gantong turo, justification, sanctification. Meron yung pangatlo, glorification. Alin yon? Yung reward. Dito yung balang araw, meron tayong tinatawag na glorification. Kita nyo? Dito papasok yung mga natutunan natin dati sa perverted. Dito yun. Ano yung reward o yung ministry, goal, manalo sa takbuhin, sinasabi ni Pablo. Ano pa ba?
Yung mga naririnig nyo sa Bible na nasunog, ginto, kahoy, nasunog, o yun yun. Tapos sinasabi ni Jesus Christ sa John, no, sa John, na darating ako, dala ko ang gantimpala ayon sa kanilang gawa. Glorification ang issue dyan. Reward ang pinag-uusapan dyan. Yung Bema Judgment, dito papasok yon. Yung sinasabi sa 7 churches. Yan yung mga kapatid. Aral kayo mabuti mga kapatid. Huwag kayo maliligaw. Gusto ko ipasa to sa susunod na henerasyon na manatuturo ng Biblia. Okay, kung sa makarating tong recording na to. This is how we divide the scripture. Layunin ko huwag kayong maligaw. Huwag kayong magpabudol. Kung may tampo kayo dito sa pastor dito, huwag yung isama yung turo. Magtampo lang kayo sa pastor, pero yung turo, yung tinuturo niya, kapag alam nyo yung tama, kunin nyo, baunin nyo. Ako rin naman lumayas, di ba? May nilayasan din ako, pero ang sabi ko, baunin ko yung turo mo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung turo niya kahit wala na ako sa kanya. Hindi ka dapat nagtatampo doon sa turo, pati si Pablo, dadamay mo. Ito nyo na? Kapag naunawaan mo mga kapatid ang distinction na to, maraming talata na kusang liliwanag kapag if we divide the scripture. At doon mo makikita yung bagong tipan na hindi nagtuturo ng dalawang magkasalungat na mensahe. Iisa lang ang mensahe nito. Binago muna ng Diyos ang iyong identity kay Kristo. Ito guys, ang pinaka-conclusion, no? Ito yung conclusion, guys. If we harmonize the identity and the behavior, ito yun. Binago muna ng Diyos ang iyong identity kay Kristo, pagkatapos ang iyong behavior ay unting-unting sumusunod bilang bunga ng biyaya, hindi bilang kondisyon ng kaligtasan. Yan ang dapat nyo maintindihan, bilugan nyo mabuti yan.